Naramdaman mo na ba na ikaw ay nakatira sa isang kapaligiran na may mga tao, ngunit hiwalay o malayo sa kanila? Pakiramdam mo ay hindi nakakonekta sa mundo sa paligid mo, at ang lahat ay tila napakalayo upang maabot. Ito ay maaaring magtanong sa Diyos at magtaka kung alam niya kung ano ang nangyayari sa iyo. Ang totoo, alam niya at siya ang utak sa likod ng karanasang iyon. Inihihiwalay ka niya sa ilang kadahilanan, ngunit maaaring hindi mo malalaman kung hindi ka mag-ingat. Susuriin natin kung bakit sa lalong madaling panahon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Kung ikaw ay nasa panahon ng paghihiwalay o dati na, ang video na ito ay para sa iyo. Ang mga panahon ng paghihiwalay ay maaaring maging lubhang nakakabigo, at hindi lahat ay humahawak sa kanila ng maayos. Habang ang ilan ay yakapin ito at handang matuto, ang iba ay nagrereklamo at sumusuko. Ang Diyos ay hindi basta upo at magpasya na magsaya sa iyong buhay sa pamamagitan ng paghihiwalay sa iyo. Hindi. Kapag ginawa niya, gusto niyang alisin ang ilang mga bagay habang tinutulungan kang panatilihin ang ilan. Ngunit nag-aalala ka pa rin sa paghihiwalay na ito dahil hindi mo nakikita ang lampas sa mata ng tao. Kung naiintindihan mo lang ang paraan ng paggawa ng Diyos, malalaman mo na ang paglago at pagbabago ay magiging resulta ng iyong panahon ng paghihiwalay. Mas madaling lutasin ang isang palaisipan kapag pinaghiwa-hiwalay mo ang lahat ng mga piraso sa iba't ibang hugis kaysa kapag pinaghalo ang lahat. Hindi ka ba pumapayag? Mayroong ilang mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay o nilalayong gawin mo na hindi magiging posible kapag ikaw ay nasa karamihan. Kaya, itinalaga Kanya upang gawing mas madali ang Kanyang gawain. Ipagpalagay na nagtataka ka kung bakit ito kinakailangan. Well, narito ang isa-0 mahalagang dahilan kung bakit ka ibinubukod ng Diyos. Numero 1, nais ng Diyos na maging katangi-tangi at iba sa iba. Sinasabi ng Biblia na ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at wangis. Totoo yan. Ngunit alam mo ba na sa mundo ngayon, ang karamihan ay hindi naglalarawan ng banal na larawan ng Diyos? Sa ebolusyon ng mundo, pag-unlad, at mga bagong uso araw-araw, mas gusto ng maraming tao na sundin ang mga usong bagay, gaano man kasama. Nais ng Diyos na pigilan ito nang utusan niya sina Adan at Eva na iwasan ang ipinagbabawal na bunga, ngunit nabigo sila. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang plano ng Diyos. Espesyal ka sa Kanya, at gusto niyang tuparin ang banal na utos para sa iyo. Ngunit para magawa ito, kailangan niya na lumayo ka sa mapanganib na mundo para maiwasan ang negatibong impluensya. Gusto niyang mamukod-tangi ka na parang bituin na nagniningning sa kalangitan na puno ng mga ordinaryong ilaw. Sa puntong ito, para kang isang mahinang bata. Alam mo na ang kapaligiran kung saan lumaki ang isang bata, ay may malaking epekto sa kanyang pamumuhay sa hinaharap. Kaya nga sinasabi ng Biblia na sanayin ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, upang hindi siya maligaw kapag siya ay matanda na. Inihiwalay ka ng Diyos para ilayo ka sa mga bagay at tao na maaaring maging dahilan ng iyong pagkatisod. Sabi sa 2 Corinthians 6:17, kaya nga, magsyalis kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng maruming bagay at tatanggapin ko kayo. Nais ng Diyos na maging iba ka. Ayaw niyang maging pamantayan para sa iyo ang pamantayan ng mundo. Ngunit kailangan mo ng oras na mag-isa kasama ang Diyos upang maging natatanging tao na idinisenyo niya na maging ka. Dinadala ka niya sa isang proseso ng pagbabago upang hubugin ka hanggang sa ikaw ay isang nagniningning na salamin ng kanyang kaluwalhasyan. At kapag lumabas ka sa panahong ito ng paghihiwalay, magiging hindi ka katulad ng iba. Sinabi ni Apostol Pablo, ikaw ay gawa ng Diyos, hindi ba? Nilikha ka sa larawan ni Kristo upang gumawa ng mabubuting gawa. Pero dapat iba ka muna. At sa paghihiwalay na ito, ginagawang perpekto ng Diyos ang kanyang gawain sa iyo. Nang naisin ng Diyos na wasakin ang Sodoma at Gomora, iniligtas niya si Lot at ang kanyang pamilya. Hindi ito dahil perpekto sila, hindi. Kung sila nga, hindi sila magiging komportableng mamuhay sa paligid ng mga taong nagsasagawa ng imoralidad.
Mahirap para sa kanila na umalis sa lungsod. Naisip siguro ni Lot ang buhay at katanyagan na iniiwan niya. Sa kabilang banda, iniisip ng kanyang asawa ang mga damit at alahas na kanyang naiwan. Sa kaibuturan niya, malamang na mas gusto niya na hayaan sila ng Diyos na manatili. Sa lahat ng mga pag-iisip na ito sa kanyang ulo, siya ay tumalikod laban sa mga tagubili ng Diyos at naging isang haligi ng asin. Habang ibinubukod ng Diyos si Lot at ang kanyang pamilya mula sa negatibong impluensya, nadama nila na pinarurusahan niya sila. Ito ang ginagawa minsan ng mga Kristiyano. Alam mo ba na ang mga kasiyahan sa mundong ito ay maaaring makabulag sa iyo at makapagpakita sa iyo ng apoy at tawagin itong tubig? Habang sinusubukan ng Diyos na ihiwalay ka, maaari mong sabotahe ang kanyang mga pagsisikap nang hindi mo namamalayan. Kaya, ang pinakamagandang bagay na gawin mo ay subukan ang iyong makakaya na huwag maging katulad ng asawa ni Lot. Kahit na hindi ka komportable sa paghihiwalay na iyon, yakapin mo ito ng may pananampalataya, alam na ang kahihinatnan ay papabor sa iyo. Pangalawang numero, para tulungan kang magpagaling sa mga nakaraan na sakit at ihanda ka para sa kinabukasan. Nakapanood ka na ba ng sugatang hayop dati? Kapag nasaktan ng isang hayop, umuurong ito sa isang ligtas at tahimik na lugar upang dilaan ang mga sugat nito. Ginagawa nito ito upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon at upang ito ay makapagpahinga. Sa parehong paraan, ibinubukod ka rin ng Diyos para tulungan kang gumaling sa mga nakaraang sakit at bigyan ka ng pahinga. Dinadala ka niya sa isang tahimik at mapayapang lugar upang gamutin ang iyong emosyonal at espiritual na mga sugat. Sinasabi sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Hindi ka makakahanap ng kapahingahan sa labas ng Diyos. Batid niya ang mga unos na idinudulot ng buhay laban sa iyo araw-araw. Alam din niya na sa puntong ito, nalulula ka na. Alam niyang ikaw ay marupok at maselan tulad ng isang bulaklak na binubugbog ng ulan. Iyon ang dahilan kung bakit kanya ibinubukod. Inililipat kanya sa isang ligtas na lugar kung saan matatanggap mo ang lahat ng pangangalagang kailangan mo para gumaling at umunlad muli. Kapag ibinukod ka ng Diyos, ginagawa kanya para pagalingin ang iyong puso. Binibigyan ka niya ng isang ligtas na puwang upang iproseso ang iyong mga damdamin, pighatiin ang iyong mga pagkawala, at palayain ang iyong mga pasanin. Kapag nagawa mo na ito, maaari kang magsimulang maghanda para sa hinaharap, upang makamit ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Kailangan ng focus para makapagplano ng mabuti para sa hinaharap. At nangangailangan ng biyaya ng Diyos na huwag mag-isip sa mga alaala ng nakaraan. Kaya naman kailangan mo munang magpagaling. Numero 3, para panatilihin konsagrado. Ibinubukod ka ng Diyos upang mapanatili kang banal at ibinukod para sa kanyang mga layunin. Ang pagtatalaga ay nangangahulugan ng ganap na pag-aalay sa eksklusibong paggamit ng Diyos. Tandaan, sinasabi ng Biblia na dapat kang lumabas sa kanila at huwag humipo ng anuman na marumi. Sinasabi rin ng Biblia na sa isang bahay, mayroong iba't ibang uri ng sisidlan. Ang ilan ay sisidlan ng karangalan, at ang iba naman ay kahiyahiya. Upang maging isang sisidlan ng karangalan at manatili sa ganoong paraan, dapat kang lumayo sa anumang bagay na lumalapastangan sa Diyos. Ngunit hindi ito gusto ng dyablo. Siya ay patuloy na sinusubukan sa lahat ng mga gastos upang dalhin ang mga tukso sa iyong paraan upang maging sanhi ng iyong kasalanan. Ngunit dahil alam ito ng Diyos, ibinubukod ka niya para ilayo ka sa gayong negatibong impluensya. Nakikita mo kung paanong si Daniel ay nanatiling banal kahit na nasa isang kakaibang lupain. Iyan ang uri ng pagtatalaga na inaasahan ng Diyos mula sa iyo. Habang nasa panahon ng iyong paghihiwalay, ginagawa ka ng Diyos para alisin ang mga dumi sa iyong buhay. Inaalis niya ang mga bagay na humahadlang sa iyong liwanag sa pagsikat. Ang paglalakbay ng mga Israelita sa ilang ay isang panahon ng paghihiwalay. Bagamat hindi nila ito naunawaan, itinalaga at ibinukod sila ng Diyos sa ibang mga bansa bilang kanyang piniling bayan.
Hindi ito naging madali, lalo na dahil napakatigas ng ulo ng mga Israelita. Kahit na umalis sila sa Egypt, pamilyar pa rin sila sa pamumuhay ng mga Egyptian. Naaalala mo ba nang umakyat si Moises sa bundok ng Diyos, at walang palatandaan na babalik siya? Nawala ng pag-asa ang mga Israelita. Ngunit sa halip na bumaling sa Diyos, gumawa sila ng gintong guya gamit ang kanilang mga alahas at sinimulang sambahin ito. Ito ay isang gawa ng idolatriya na natutunan nila mula sa Ehipto. Gumagawa ang Diyos sa kanilang buhay upang alisin ang lahat ng bumabagabag sa kanilang isipan na humahadlang sa kanilang pagsunod sa kanyang mga tagubilin. Iyan ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Nililinis niya ang iyong puso at isipan. Maaari mong makita ito bilang isang parusa, ngunit hindi. Kahit pakiramdam mo nag-iisa ka, alam mong kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iniwan at hindi ka niya iiwan. Hahangaan mo rin ang bago mong sarili kapag tapos na siyang magtrabaho sa iyo. Hanggang dito na lang ba? Siyempre hindi. Patuloy na manood. Numero 4, upang turuan ka ng kanyang mga paraan. Ibinubukod ka ng Diyos upang turuan ka ng kanyang mga daan, patnubayan ka sa kanyang katotohanan, at sanayin ka sa kanyang katuwiran. Nakakita ka na ba ng isang magulang na nagtuturo sa kanyang anak sa isang silid na may napakalakas na musika at lahat ay sumasayaw? Ang batang iyon ay hindi matututo ng anuman na may hating atensyon. Una, mahihirapan siyang pumili ng mga salita ng kanyang ama sa gitna ng malakas na musika. Pangalawa, kahit na may ilang bahagi sa kanya na gustong bigyang pansin ang turo ng kanyang ama, mas malaking bahagi sa kanya ang gustong sumayaw sa ritmo ng musika. Kaya naman ang pag-iisa ay kailangan para mabisang pag-aaral na magaganap. Ang kapaligiran ay dapat na mapayapa. Ito ang isa pang dahilan kung bakit ka ibinubukod ng Diyos. Nais niyang lumikha ng isang kaaya-aya na kapaligiran para malaman mo ang tungkol sa Kanya. Sinasabi ng Romans 12:2, huwag kayong umayon sa huwara ng sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip. Sa gayon ay masusubok at maaasahan nyo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, kalugod-lugod, at sakdal na kalooban. Ang mga paraan ng Diyos ay nasa kanyang kalooban. Tulad ng alam mo na, ang kanyang mga paraan ay ibang-iba sa iyo sa bawat dimensyon. Ngunit salamat sa Diyos, nais niyang turuan ka na umayon sa kanyang kalooban at hindi sa mga paraan ng mundo. Kaya, ano ang gagawin mo? Tatanggapin mo ba ang banal na turong ito o tatanggihan mo ito? Tandaan na pinapayuhan ka ng aklat ng mga kawikaan na sundin ang mga tagubilin ng iyong mga magulang. Ngayon, magsalita ng higit tungkol sa Diyos, na higit na nakakaalam kaysa sa iyong mga magulang. Maaaring hindi komportableng karanasan ang panahon ng paghihiwalay, ngunit makatitiyak kang gagawin kang mas mabuting tao. Kapag natutunan mo ang mga daan ng Diyos at nagsimulang mamuhay ayon sa kanyang mga tuntunin, ikaw ay kwalipikado para sa promosyon. Dadalhin ka niya sa ibang antas ng paglalakad kasama niya, alam na maaari mong katawanin siya saan ka man pumunta. Tandaan, siya ang iyong pastol. Kung hindi ka niya tuturuan at akayin, walang makakagawa, at maliligaw ka na parang tupang walang pastol. Numero 5, upang bigyan ka ng kapangyarihan ng mga espiritual na kaloob. Ang mga espiritual na kaloob ay tulad ng mga kasangkapang kailangan upang maisagawa ang kalooban ng Diyos, tulad ng mga pako at martilyo na kailangan para sa mabisang gawain kasama ang Diyos. Nariyan ang kaloob ng propesya, pagpapagaling, pagsasalita ng mga wika, pag-unawa, at pagpapakahulugan ng mga wika. Ngunit sa kabila ng kahalagahan ng mga espiritual na kaloob na ito, hindi lahat ay mayroon ito. Kaya't ibinukod ka ng Diyos upang bigyan ka ng kapangyarihan sa mga kaloob na ito, at bigyan ka ng kakayahang ipakita ang kanyang banal na kapangyarihan. Pero ang tanong, paano niya ito ginagawa? Sa pamamagitan ng banal na espiritu, syempre. Tandaan, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga espiritual na kaloob na ito ay iba, ngunit ito ay isang espiritu na nagbibigay sa kanila ng lahat, at ang espiritong iyon ay ang banal na espiritu ng Diyos. Matapos bautismuhan ni Juan Bautista si Jesus, ang banal na espiritu ay bumaba sa kanya.
Kasunod ng pangyayaring iyon, inakay siya ng espiritu sa ilang, kung saan siya nag-ayuno. Habang nasa ilang, hindi lamang siya ginagabayan ng Espiritu Santo, siya ay gumagawa sa kanya, na pinupukaw ang mga espiritual na kaloob na ibinigay sa kanya ng Diyos, para sa ministeryo sa lupa. Ang tanong, kung ang paghihiwalay ay hindi mahalaga sa iyong buhay bilang isang Kristiyano, kung gayon bakit si Jesus ay nahiwalay din? Bakit hindi na lang niya sinimulan ang kanyang ministeryo nang wala ang lahat ng ito? Ito ay upang ipakita sa iyo kung gaano kadiskarte ang Diyos. Hindi siya basta-basta gumagawa ng mga bagay. Lahat ng ginagawa niya ay may kalakip na espesyal na dahilan. Ang iyong paghihiwalay ay hindi lamang basta formalidad. Ginagamit ito ng Diyos para bigyan ka ng kapangyarihan gamit ang mga tuol na kailangan mo para sa ministeryo. Kapag binigyan ka niya ng kapangyarihan ng mga regalong ito, naapektuhan niya ang buhay ng mga tao sa pamamagitan mo. Tingnan ang ministeryo ni Jesus, halimbawa. Hindi ba ito produktibo? Siyempre, ito ay. Si Jesus ay hindi kailanman makasarili. Ipinakita niya ang pagiging walang pag-imbot saan man niya matatagpuan ang kanyang sarili. Kung gaano siya kalayang natanggap, nagbigay din siya. Pinagaling niya ang mga may sakit, ipinahayag ang kalayaan sa mga bihag, nangaral, at binuhay ang mga patay. Ang lahat ng ito ay para sa kapakinabangan ng mundo sa paligid niya at sa kaluwalhasya ng Diyos. Mga minamahal, tulad ng isang ilog na umaagos sa karagatan, ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo ay dapat dumaloy at makaapekto sa buhay ng mga nasa paligid mo. Kung hindi, kung gayon mayroong isang error. Ibinubukod ka niya upang puspusin ka ng kanyang espiritu, upang gawin kang daluyan ng kanyang biyaya, at gamitin ka bilang sisidlan ng kanyang kaluwalhasyan. Numero 6, upang bigyan ka ng banal na lakas at buhayin ka para sa mga dakilang gawa. Ang sabi sa Habakuk 3:11, ang soberanong Panginoon ang aking lakas. Ginagawa niya ang aking mga paa na parang mga paa ng usa, binibigyang daan niya akong makatapak sa kaitaasan. Naisip mo na ba kung bakit, sa lahat ng hayop, ang tinutukoy ay isang usa? Ito ay dahil ang usa ay isang matulin at matatag na hayop. Gaano man ito kabilis tumakbo, bihira itong mawalan ng balanse. Ang banal na lakas ay kasama ng kakayahang kumpiyansa na makayanan ang mga hamon ng buhay. Bukod doon, magagawa mong maabot ang anumang taas at malampasan ang mga hadlang ng madali. Ngunit upang matanggap ang banal na lakas na ito, kailangang ihiwalay ka ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang mga naghihintay sa Diyos ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y akyat na may mga pakpak na parang agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, lalakad sila at hindi mahihimatay. Ito ay isang katiyakan na hanggat naghihintay ka, makakatanggap ka ng lakas para sa mga susunod na gawain. Sa panahon ng iyong pag-iisa, sa halip na subukang makipagtalo sa Diyos, manahimik at hayaan siya na gumawa sa iyo. Mayroon kang napakalaking gawain sa hinaharap, isa na nangangailangan ng banal na kapangyarihan at lakas. Iyon ang tungkol sa paghahandang ito. Ang mga agila ay isa sa pinakamalakas na ibon sa mundo. Lumilipad sila sa matataas na lugar na may napakabilis na bilis. Ngunit alam mo ba kung paano nagre-recharge ang isang agila para makabangon ng mas malakas? Lumilipad sila ng mataas sa tuktok ng bundok upang magpahinga at hayaang bumangon ang kanilang mga pakpak. Kung ang isang agila, sa kabila ng pagiging napakalakas, ay kailangan pa ring mag-recharge paminsan-minsan, hindi ba sa tingin mo kailangan mo rin? Palayain ang iyong sarili mula sa mga hadlang ng kakayahan ng tao. Sa halip, magpainit sa euforya ng lakas at kapangyarihan ng Diyos, na tutulong sa iyo na gumawa ng mga dakilang bagay. Buksan ang iyong sarili para sa isang muling pagbabangon. Sa katahimikan ng panahong ito, pakinggang mabuti ang tinig ng Diyos at hayaan siya na gumawa sa iyo at sa pamamagitan mo. Habang pinagdaraanan mo ito, siguraduhin ang tagumpay dahil hindi kailanman natatalo ang Diyos sa isang laban. Minamahal, kung may natutunan ka ng napakalayo sa video na ito, huwag ka nang pumunta pa. Patuloy na manood dahil marami ka pang matutuklasan. Number 7, para maalis sa iyo ang pride at turuan ka ng kapakumbabaan.
Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang bertud na dapat taglayin ng bawat mananampalataya. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay lumalaban sa bawat mapagmataas na tao, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ipinakikita nito na ang pagpapakumbaba ay kailangan para magkaroon ng mabisang kaugnayan sa Diyos. Sa tuwing hahayaan mong dumausdos sa iyong buhay ang pagmamataas dahil sa iyong mga nagawa, aalisin ng Diyos ang ilang bagay mula sa iyo at ihihiwalay ka. Ito ay isa pang mahalagang dahilan sa likod ng paghihiwalay na iyong nararanasan. Naaalala mo ba kung paano tinuruan ng Diyos si Haring Nebuchadnezzar na maging mapagpakumbaba? Nang pukawin ng dyablo ang pagmamataas sa puso ni Nabucodonosor, sinimulan niyang bigyan ng kaluwalhasyan ang kanyang sarili para sa mga tagumpay sa kaharian. Dahil nagpasya siyang kunin ang kaluwalhasyan ng Diyos, pinahiwalay siya ng Diyos kasama ng mababangis na hayop. Siya ay naging katulad ng pinakamaliit na nilalang sa kaharian at namuhay ng ganoon sa mahabang panahon. Hanggang sa natuto siyang magpakumbaba ay ibinalik ng Diyos ang kanyang katinuan at ibinalik siya. Si Apostol Pablo, sa kanyang liham sa mga taga-Korinto, ay umamin na hindi siya perpekto. Alam niya na dahil sa mga dakilang pagsasamantala na ginagamit ng Diyos sa kanya upang gawin, maaaring pumasok ang pagmamataas. May isip mo ito si Paul, isang taong may malalim na pagkaunawa sa kalikasan ng Diyos, ngunit alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Kapag nabigo kang maging maingat, tutulungan ka ng Diyos sa pamamagitan ng paghihiwalay sa iyo upang turuan ka, kahit nalabag sa iyong kagustuhan. Kaya't kapag itinalaga ka ng Diyos, maging mahinahon at hayaan siyang gumawa sa iyo. Maaaring tumagal ito ng mahabang panahon, ngunit kailangan mong maging matyaga at tumanggap. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang pasensya ay isa sa mga bagay na gustong itanim sa iyo ng Diyos sa panahong ito. At kung magtitiyaga ka hanggang sa wakas, magiging maluwalhati ang resulta. Numero 8, upang bigyan ka ng oras para sa pagninilay-nilay sa sarili. Ang buhay ay maaaring maging lubhang nakakabigo at napakabigat, lalo na kapag sinusubukang mabuhay. Minsan, sa pagsisikap na gawin ito, maaari mong makita ang iyong sarili na masyadong nakatuon at napapabayaan ang iyong kapakanan. Gayunpaman, bilang isang mananampalataya, dapat kang makahanap ng oras upang suriin ang iyong buhay upang malaman ang mga lugar na nangangailangan ng mga pagsasaayos. Ngunit dahil sa kakulangan mo ng oras, pumapasok ang Diyos para tulungan ka. Inihiwalay ka niya para bigyan ka ng oras na subaybayan ang iyong buhay. Ang totoo ay kung walang pagsusuri sa sarili, napakahirap pagbutihin ang iyong sarili. Hindi mo malalaman kung aling mga ugali ang dapat putulin at kung alin ang dapat gawin. Mamumuhay ka ng walang ingat, ginagawa ang mga bagay ng madalian. Sinasabi ng 2 Korinto 13:5. Suriin niyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin niyo ang inyong sarili. Hindi ba niyo nalalaman na si Kristo Jesus ay nasa inyo, maliban na lamang kung kayo ay mabibigo sa pagsubok ni? Kapag nagawa mong pagnilayan ang iyong buhay, malalaman mo ang iyong mga kalakasan at kahinaan. Malalaman mo rin kung ang iyong buhay ay nakalulugod sa Diyos o hindi. At kung mangyayari ang dating, kailangan mong pagbutihin at baguhin. Nagiging mas madali ang paglago kapag napagmasdan mo ang iyong sarili at natukoy ang mga lugar na nangangailangan ng pagpapabuti. Kapag natukoy mo ang iyong mga pagkukulang at pagkagumon, tutulungan ka ng Diyos na gawin ang mga ito. Siyempre, alam mo na sa sandaling hindi mo alam ang isang problema, hindi ka makakahanap ng solusyon. Ngunit kapag iniharap mo ang iyong mga pagkukulang sa Diyos, tutulungan ka niya sa paggawa nito. Ginagamit ng Diyos ang panahong ito para magkaroon ng espiritual na pagbabago sa iyong buhay. Titiyakin nito na matutupad mo ang iyong banal na layunin sa Kanya. Inaalis niya ang mga abala na humahadlang sa iyong espiritual na paglago. Binibigyan ka niya ng oras upang hanapin ang Kanyang presensya. Ang paghihiwalay na ito ay nagiging isang lugar kung saan ang Diyos ay gumagawa sa iyo at pinapayagan kang lumago sa taong nilikha ka niya. Numero 9, upang isagawa ang pagpapanumbalik ng nawalang kaluwalhasyan. Ang pagpapanumbalik ay ang proseso ng pagbabalik ng isang bagay sa orihinal nitong estado.
Parang ibinalik ang nawala sa iyo na ginagawang mas mahusay kaysa dati. Kapag ibinukod ka ng Diyos, maaaring may nakita siyang nawala sa iyo at gustong ibalik ito sa iyo. Minsan, sa buhay, nawawalan ka ng tingin sa mga sitwasyon kung sino ka. Marahil ay nagkamali ka, tumalikod sa Diyos, o hinayaan mong palabo ng mundo ang iyong liwanag. Sa ganoong sandali, alam ng Diyos na kailangan kanyang ibukod para masundan mo ang iyong mga hakbang at bumalik sa kanyang presensya. Kapag ibinukod ka ng Diyos, nais niyang ibalik ang iyong nawalang kaugnayan sa Kanya. At alam mo na kapag naganap ang pagpapanumbalik na ito ay nagbibigay daan sa pagbawi ng lahat ng nawala sa iyo. Sinasabi ng Joel 2:25 -26. Babayaran kita sa mga taon na kinain ng mga balang, ang malaking balang at ang mga batang balang, ang iba pang mga balang at ang mga balang ay naglipa na, ang aking malaking hukbo na aking ipinadala sa inyo. Kayo'y magkakaroon ng saganang makakain, hanggang sa kayo ay mabusog, at pupurihin mo ang pangalan ng Panginoon mong Diyos, na gumawa ng mga kababalaghan para sa iyo. Ang paghihiwalay ni Joseph sa isang kakaibang lupain ay nagbukas ng mga pintuan ng tagumpay para sa kanya. Sa isang araw, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa parehong paraan, ang pagpapanumbalik ng Diyos sa iyong buhay ay pinagsama-sama ang mga putol na piraso ng iyong mga nasayang na taon. Pinapagaling niya ang mga sugat, inaayos ang pinsala, at ginagawa kang mas malakas at mas matalino kaysa dati. Ang iyong kwento, kasama ang lahat ng mga tagumpay at kabiguan nito, ay magtatapos sa papuri dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa pagpapanumbalik. Numero 10 upang patatagin ang iyong relasyon sa Kanya. Maraming tao ang nasisira ang kanilang kaugnayan sa Diyos, hindi dahil sa gusto nila, ito ay dahil sila ay pabaya. Ito ang isang bagay na hindi gustong mangyari ng Diyos. Kaya, kapag nakita niya ang posibilidad na magambala ka, inaalis niya ang mga bagay na nakakaapekto sa iyong relasyon sa Kanya. Maaaring ang iyong mga kaibigan, trabaho, katanyagan, at kung ano ang mayroon ka. Hinihikayat ka niya sa isang personal na espiritual na pag-urong kasama niya dahil alam niya na hindi mo maiisip na kunin ito ng mag-isa. Ang paghihiwalay ay nagdudulot ng perpektong kapaligiran upang palalimin ang iyong buhay panalangin at ilapit ka sa Diyos. Sinasabi ng Santiago 4:7. Kung gayon, pasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang dyablo at tatakas siya sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Maghugas kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin niyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang isip. Kapag mas malapit ka sa Diyos, malalaman mo ang malalalim na sikreto tungkol sa Kanya habang pinag-aralan mo ang Kanyang mga salita. Sinabi niya na dapat kang tumawag sa Kanya, at Siya ay sasagot at magpapakita sa iyo ng dakila at makapangyarihang mga bagay na hindi mo alam. Masisiyahan ka rin sa kagalakan at kasiyahang dulot ng pagiging malapit sa iyong lumikha. Mahal na kaibigan, dinala ng Diyos ang mga paghahayag na ito sa iyo ngayon dahil gusto niyang matuto ka. Ayaw niyang magpatuloy ka sa pagpasok at paglabas ng paghihiwalay ng walang epekto sa iyong buhay. Kaya, ngayong alam mo na kung bakit ka ibinubukod ng Diyos, ano ang iyong tugon? Kung tatanggapin mo, masisiyahan ka sa mga benepisyo. Ngunit kung hindi mo ito papansinin o tatanggihan, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Kapag patuloy mong ipinaglalaban ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, inaanyayahan mo ang Kanyang galit sa iyong sarili. At sa sandaling alisin niya ang Kanyang kamay, ikaw ay mag-isa. Sinabi ng Diyos, ang Ephraim ay sumapi sa mga Diyos-Diyosan, pabayaan mo siya. Hindi mo dapat pahintulutan ang Diyos na gumawa ng negatibong pananalita tungkol sa iyo. Kung ikaw ay nag-iisa, maging tahimik at matulungin sa mga tagubilin ng Diyos. Laging sikaping maging masunurin sa Kanyang patnubay at sundin ang Kanyang pamumuno. Subukang tingnan ang karanasan bilang bahagi ng paghahanda at hindi isang uri ng parusa. Ito ay dahil ang iyong mindset ang magpapasya sa resulta na iyong makukuha. At huwag isipin na maaari mong takasan ito o mapagmanyobra sa iyong paraan. Kung hindi mo pa ito nararanasan, mararanasan mo ito sa hinaharap.
Kaya, yakapin ito bilang isang pagkakataon na lumago. Maging sensitibo at bukas sa pag-aaral mula sa Diyos. Laging tandaan na walang paghihiwalay na walang layunin. Sa katulad na paraan kung paanong inihiwalay ka ng Diyos, aakayin ka rin niya sa isang bagong panahon ng kaluwalhasyan, at magagawa mong matupad ang kanyang banal na layunin para sa iyong buhay. Pagpalain ka ng Diyos. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, ang lumikha ng langit at lupa, ang iyong minamahal na anak ay narito muli. Ikaw ang nagsusustento sa aking paglabas at pagpasok. Walang ako kung wala ka. Nasa iyo ako nabubuhay, humihina, at mayroon akong pagkatao. Iginagalang ko ang iyong pangalan magpakailanman. Maawain Diyos, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng biyaya, at hinihiling ko ang iyong awa sa aking buhay. Patawarin mo sana ang aking mga kasalanan, hugasan mo ako ng malinis, at bigyan mo ako ng daan sa iyong presensya. Bigyan mo ako ng biyaya upang mabuhay ang aking buhay na naayon sa iyong kalooban mula ngayon. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin, Panginoon. Alam ko na ikaw ay isang Diyos ng layunin at ginagawa mo ang mga bagay ayon sa iyong kalooban. Hindi mo ginagawa ang mga bagay ng random o walang dahilan. Kaya, kapag nararamdaman kong nag-iisa at nag-iisa, alam kong may ginagawa ka sa buhay ko. Mangyaring tulungan akong tanggapin ang panahong ito ng paghihiwalay. Tulungan akong makita ito bilang isang pagkakataon para sa paglago, pagmuni-muni, at pagpapanumbalik. Ipakita sa akin ang mga bahagi ng aking buhay kung saan kailangan kong gumawa ng mga pagsasaayos at kung saan kailangan ko ng pagpapanumbalik. Panginoong mapagmahal, alam kong sinasabi ng iyong salita na hinding-hindi mo ako iiwan o pababayaan. Kahit sa pinakamadilim na panahon, ikaw ang kasama ko. Palagi kitang kasama at alam kong magpapatuloy ka. Mangyaring, Panginoon, tulungan mo akong marinig ang iyong tinig. Nais kong laging tumira sa iyong presensya. Nais kong maramdaman ang iyong pagmamahal at biyaya na pumapalibot sa akin, kahit na pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Matuwid na Diyos, sa iyong mapagmahal na kalikasan, mangyaring ibalik ako sa aking nararapat na lugar. Ibalik ang aking mga relasyon, pangarap at layunin. Gawin mo akong bago. Pagalingin mo akong muli. Panginoon, alam ko na ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti. Sila ay mga plano upang isulong ako, hindi upang saktan ako. Plano nila akong bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Mangyaring tulungan akong magtiwala sa mga planong ito. Alam ko na ang pagdaan sa paghihiwalay ay maaaring maging mahirap at nakakabigo, ngunit alam ko rin na maaari itong maging isang katalista para sa aking paglaki. Mangyaring sumama sa akin sa paglalakbay na ito at tulungan mo ako, hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Turuan mo akong maging mapagpakumbaba at magtiwala sa iyo palagi. Tulungan mo akong magtiyaga at maghintay sa iyo, gaano man ito katagal. Panginoon, gamitin mo ang panahong ito ng paghihiwalay upang higit akong maging katulad mo. Gamitin mo ito para mas mapalapit ako sa iyo at ihanda ako sa mga plano mo para sa akin. Nais kong mabuhay ang aking buhay para sa iyo at gawin ang iyong kalooban palagi. Salamat, mapagpalang Panginoon, sa pagdinig at pagsagot sa akin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring mag-like, mag-drop ng komento, magbahagi, at mag-subscribe sa channel na ito.